Isang magandang hapon, mga kaibigan at mga kababayan ko. Andito tayo ngayon sa may parking lot. Iniintay nga po natin yung ating order sa may Chooks to Go. Yan eh. Ang masarap na chicken drumstick ng Chooks to Go. So, promote po natin to dahil paborito po natin. Gustong-gusto ko po yung po nila, yung manok. Abay, susukuan mo talaga ito dahil sa masarap na chicken drumstick. O yan, beke naman, Chooks to Go. Aking ipromote ang yung product. Sana naman, baka naman may sponsoran nyo ako. Anyway, mga kababayan, pag-usapan po natin, ito pong si Vice President Sara Duterte, ang atin pong bratinela na lately po talagang naging kontrobersyal ang kanyang pag-appear sa Kongreso. Dahil nga po sa mga question na mga kongresista na hindi niya po maipaliwanag. Nagkaroon po ng initan at ayaw niya pong sagutin itong mga kongresista na talagang nagbubusisi po sa kanyang budget. At ang pinag-uusapan nga po dito ay ang budget 2025. Pero may karapatan din ang taong bayan. Tinatanong ng maraming mga kongresista kung paano niya po ginasta ang pera nung pong her previous budget. At talagang allergic po siya dyan. Ayaw niya pong sagutin. Dahil wala po siyang maipakita. Wala pong maipakitang resibo. Yan nga po. Kitang-kita po ang pag-uugali, ang asal ng ating Vice President. Talagang nasanay po siya na wala pong kumu-question sa kanya. Dahil nung mayor pa po siya ng Davao, at meron siyang mga confidential funds. Wala pong naglalakas loob na COA na nag-audit sa kanya dahil takot po. Takot po ang COA dahil presidente nga po ang kanyang daddy. Kaya wala pong naglakas loob ng mga audit sa kanya. Kaya ngayon po, ang feeling po siguro niya ay kagaya pa rin po ng dati na wala pong makikialam, wala pong mag-audit sa kanya, at basta ibibigay na lang or aaprubahan na lang ng mga kongresista. Yan. Ang malaking issue po dito ay yan pong 125 million pesos na confi funds na naubos within 11 short days. Yan po. Since hindi niya po maipaliwanag, wala po siyang may bigay na resibo kung paano niya po ginasta ang kanyang mga previous na budget. Kaya ito pong mga mambabatas ay nagdesisyon ng liitan ang kanyang budget. Instead na 2 billion yung pong hinihingi niya for 2025. Siya po ay bibigyan na lamang ng 700 million pesos bilang budget para po sa Office of the Vice President o OVP. So kung titignan po natin, ito po ay malapit sa budget po ni dating Vice President Leni Robredo. Para po sa akin, tama lang po yung amount na ibibigay or budget na ibibigay po sa kanya. Dahil masyado po malaki yung 2 billion. Si Madam Leni Robredo, she was so productive, her efforts were so fruitful, marami po siyang nagagawa kahit na kokonti po ang kanyang budget. Pero ang malaki pong pagkakaiba ng dalawa, si Madam Leni Robredo po ay talagang meron po siyang malawakang suporta na nakukuha mula po sa iba't ibang sektor,
lalong-lalo na po ang non-government organizations o ang mga NGOs. Yan. Yan po ang wala kay Sara Duterte. Si Ma'am Leni Robredo, marami po siya mga partners at nagkikipagtulungan po sila para po magawa ang mga proyekto, mga plano ni Madam Vice President. Yan po. Yan nga po ang latest. Latest po yan ngayon na ang budget ng OVP ay bumagsak sa 700 million pesos. So, from the original na hinihinging 2 billion, wala, hindi na po yan aprobahan ng mga kongresista. Dahil nga po sa nung budget deliberations, siya po ay napaka-arrogante magsalita, talagang very defiant, at sinasabi niya pinupolitika po. Pero ang katotohanan, hindi naman po yan pinupolitika. Dahil ang lahat po ng mga offices ng ating gobyerno ay dumadaan po sa budget deliberations. May hearing po yan, binubusisi po yan dahil ito ay pera ng taong bayan. Kaya hindi na lang basta-bastang ginagasta yung pera na yan dahil ito ay pinaghirapan ng mamamayang Pilipino. Yan. Sigurado pong nag-aapoy na naman sa galit itong si Vice President Sara. Ngayon, dahil nga sa bibigyan na lamang po siya ng 700 million something pesos na budget for 2025. Of course, kailangan po niya ng budget para meron pong pampasweldo sa kanyang mga staff, sa mga empleyado po ng Office of the Vice President. Yan po, para naman po gumulong ang kanilang trabaho, kailangan din po ng sweldo. Hindi naman po pwedeng isi-zero budget ang atin pong Vice President. Yeah, sobrang pang-aapi na po naman po yan sa kanya pag zero budget o piso lang. Yan. So yan po ang matunog ngayon. Matunog na balita na ibinagsak sa 700 million ang 2 billion na hinihingi ng atin pong Vice President. Yan. Alright. So mga kababayan, pagpatuloy po natin ang pagiging mabuting Pilipino. Sana ay lagi po tayong pumanig sa tama at panatilihin ang ating pagiging isang makabayan. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat.